bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon, tayo muna po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, pinupuri ka namin, dinadakila sa gabing ito. Ikaw po may akda ng bawat araw, oras, sa bawat sa amin. Pinupuri ka namin sa gabi. Samahan mo kami ng iyong presensya. Lord, we allow the Holy Spirit, the living God, na siya ang manguna sa amin. Speak, Lord, sa bawat sa amin. Dalangin namin, Panginoon, sa lahat na may kinig at manunood dito, ay mapagpala sila ng iyong mga salita, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaralan sa oras pong ito ay about the grace of God. Ang topic po natin ngayon ay about the grace of God brings salvation. Makikita po natin yan sa Titus 2:11 to 15. King James po ang ating ano po natin ngayon sa translation po natin. Verse 11, basahin po natin. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that, verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live sovereignly, righteously, and godly in the present world, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us, and he might redeem us from all iniquity and purity unto himself, a peculiar people, zealous of good works. Verse 15, these things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise you. Sa verse 11, makikita po natin dito, it's about the grace. The grace of God brings salvation. In verse 11, has appeared to all men. The grace of God. Sabi sa John 1:17, for the law was given to Moses, but grace and truth came to Jesus Christ. Now, yung law ay binigay kay Moses, but the grace, yan po siya po dumating mismo sa pamamagitan ng buhay ni Jesus Christ. At nagkameron po tayo ng kaligtasan. Sa gabi pong ito, makikita natin dito kung gaano kahalaga yung grace. Ano ba yung grace na sinasabi? Grace is unmerited and favor undeserved. Hindi po natin ito pinaghirapan, hindi natin pinagpaguran, kundi ito ay binigay sa atin yung biyayang ito. Na marami nagsasabi na ang biyaya, pag nasa iyo daw ang biyaya, pwede ka na magkasala. Hindi po. Makikita natin sa verse 12. Verse 12, sabi dito, sabi dito sa Titus 2 verse 12, sabi niya, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live sovereignly, righteously, and godly in the present world. The grace of God teaching us, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present world. Paano natin ito mapapamuhay? Because of the grace of God. Hindi natin ito pwedeng pagtrabawan, pero pag ito'y nanampalataya ka about sa grace ng Lord, magkakameron ito ng denying ungodliness and worldly lust. We should live sovereignly, righteously, and godly in the present world. Sa 13, sabi niya, looking for the blessed hope and glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Sabi sa 13, looking for the blessed hope. Ito yung sinasabi dito, kung pag-aaral natin, blessed hope, ito yung pagdating ng Panginoong Jesus sa amin, na darating ang Panginoon para i-rapture na lahat ng kumilala sa Kanya, lahat ng umibig sa Kanya, lahat ng nanampalataya sa Kanya, ay isasama yan sa Kanyang pagbabalik. Ito yung the glorious appearing of great God and our Savior, Jesus Christ. Sa 14, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity and purity unto Himself, a peculiar people, a zealous of good work. Dito po tayo, ito may pag-aaral natin about the grace. The grace in sa 14, He might redeem us. Sa 14. Dito talaga makikita natin, paano ba tayo ni-redeem ng Lord? Paano ba tayo iniligtas ng Panginoon? He might redeem us from all iniquity and purity. Ano ba yung pag-redeem sa atin ng Panginoon? Dito po ituturo natin dito about the grace of God brings salvation.
Ano ba yung ginawa ng biyaya? Ang biyaya ba ay isang doktrina? Isang katuruan? O isa lamang isang bagay na nangyayari? Makikita po natin dito yung He gave Himself for us sa 14 that He might redeem us. Pag-aralan muna natin yung redeem us. God brings salvation. The grace of God bring salvation. He might redeem us. Pag-aralan natin, balikan natin, tingnan natin yung Genesis. Paano ka meron ng tao? Makikita natin sa picture na ito, dito sa slide na ito, yung pagkalikha kay Adan. Tingnan natin yung slide. Yan. Nung nilikha si Adan, sabi niya, at nilikha ng Diyos sa Genesis, sabi niya, likhain natin ang tao, atin ay redeem us. Yan. Paano ni-redeem ang lahat ng tao? Now, nilikha ni Jesus, nilikha ng Panginoon si Adan. In Genesis chapter 1, sabi niya, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan. Sabi doon, likhain natin. Dito sa picture na ito, makikita natin kung paano kinreate ng Lord ang tao. Mula sa alikabok, nagkameron siya ng tao. Hinugisan niya ng tao at hiningahan doon. And sabi doon, and God breathed His nostril. Hiningahan ng Diyos ang tao doon sa ilong. Binigyan niya ng buhay. Means the breath. Breath meaning is the grace of God. Yan po yung breath na sinasabi dito. The grace of God. Hiningahan ng Diyos ang tao. Kaya ang tao ay nagkameron ng buhay. Yan po yung pagkakalikha. Kung makikita natin dito, simple lamang po yung ginawa dito. Hindi simple. Talagang obra maestra ng a masterpiece ng Lord ang tao. Kumbaga sa tao, nung nilikha niya ang daigdig, sinabi niya, magkameron ng liwanag, sinabi lang niya na magkameron ng liwanag. Magkameron ng puno, sinabi lang niya na magkameron ng puno. Magkameron ng mga ibon sa himpapawid. Magkameron ng isda, magkameron ng dagat, sinabi lamang to. Pero dito kay Adan, kakaiba po ang ginawa ng Lord. Ang alikabok po ay ginawa niyang clay. Hinugisan niya ng tao. At pagkatapos nun, hiningahan ng Diyos si Adan. Doon pa lang sa Genesis, the grace ay nakikita na doon kay Adan, yung biyaya. Siya'y alikabok lamang pero binigyan siya ng halaga ng Panginoon. Siya'y alikabok lamang pero binigyan siya ng importante ng Panginoon. The grace of God, yan po yung pagkakalikha ng Diyos kay Adan. At tingnan naman po natin dito yung isang picture. Picture lamang po ito. Pero makikita po natin dito kung paano ni-redeem ng Lord. Ni-redeem ng Lord ang lahat. Paano siya nag-redeem? Sabi ng iba sa cross, ni-redeem tayo. Yes, tama po yung about the cross. Pero ang dami pong ginawa ng Lord dito. Nakamukha, sabi doon, si first Adam, yun po yung nasa Genesis na nilikha ng Panginoon. But makikita natin dito, yung second Adam, sa next slide po, makikita natin dito, yung next Adam, the birth of Christ. Yan po yung ating makikita dito. Makikita natin dito na yung pagsilang po ng Panginoong Jesus ay nagkameron na ng redeem us. Na-redeem na agad. Nagsimula yung redeem. Nagsimula na agad yung redemption. Nung isilang po si Jesus Christ dito. Ano sabi ng salita? Nung sinilang ang tagapagligtas, Emmanuel, tagapagligtas, isinilang na po si Jesus. Salamat po dahil isinilang yung Emmanuel. Kung babalikan po natin yung Genesis na yon, kinreate si Adan. Pero bakit isinilang si Jesus? Para lang matupad na sinasabi, isisilang ang tagapagligtas. Parang si Adan sa una, alikabok, nagkameron ng buhay. Dahil dito naman kay Jesus, nagkameron ng buhay dun sa pagkasilang ni Jesus. Yan po yung nagsimula po yung redemption. Nagsimula po yung redemption na sinasabi ng Panginoon dito. Nagsimula po nung sumilang mo na po dito. At makikita din natin dito sa next slide, yan. Dito po yung temptation naman. Makikita natin dito sa Garden of Eden, yung temptation.
Makikita natin dito papaano ni-redeem ng Lord ang tao, ang sanlibutan. Dito sa Garden of Eden, sabi ng Ahaz sa Genesis chapter 3, sabi niya, makikita natin ang sabi ng Ahaz, totoo ba, Eva, na kapag kinain mo ang bunga ng punong ito, ay mamamatay kayo? Ang sabi ni Eva, sabi doon ng babae, sabi niya, opo, totoo yan. Kapag kinain po namin ang bunga, sabi ng pagkakalam ng mabuti at masama, sabi ng Diyos, mamamatay kami. Sabi ng Ahaz, hindi totoo yan. Doon sa Gethsemane, doon sa Garden of Eden, ay nagkameron pa lamang nagkameron ng conversation yung Ahaz at si Eva. Nagkameron po siya ng conversation doon. Sabi, hindi totoo yan. Kapag kinain ito, mabubuksan na yung mata. Sa Genesis chapter 3, mababasa po natin ito na kapag kinain mo, sabi ng Ahaz, kapag kinain mo ang bungang ito, sabi doon, magbubukas, sabi doon, ang iyong mata at magiging kapantay mo ang Diyos. Ano nangyari? Nagkameron ng idea si Eva at kinain yung bungang yon at binigyan niya si Adan. At nagkasala at tumago sila sa ang ginawa ni Eva at ni Adan, kumuha ng dahon ng puno ng igos at itinapi sa kanilang katawan at sila ay nahiya at sila ay naubalan. Makikita natin dito yung temptation ay nangyari dun sa Garden of Eden. Yan. Kinain. Makikita naman natin dito yung next slide. Yung prayer po ni Jesus sa Gethsemane. In John chapter 17. Sabi doon, Ama, sabi niya, hayaan mo na ang sarong ng paghihirap na ito. Doon pa lang sa Gethsemane, pinatay na ni Jesus yung kanyang free will. Doon kay Eva, nasunod yung free will ni Eva. Kaya nakain niya yung bunga na pinagbabawal ng Panginoon. Nakain niya. Kaya nakasuway siya. Pero dito, sinurrender ni Jesus, Lord, sabi niya, Ama, hayaan mong lumagpas sa akin ang sarong ito. Wag yung kalooban ko. Yun, sa Genesis, sabi niya, yung kalooban ni Eva, ang nangyari. Kaya nakain niya yung pinagbabawal ng Panginoon, yung kaisa-isang, yung batas ng Panginoon doon na huwag kakainin, kinain ni Eva. Pero kay Jesus, nagkameron siya po dito ng dealing. Sabi ni Jesus, Lord, sa Gethsemane, bago po siya ipako sa krus, not my will, but your will be done. Lord, not my will, but your will be done. Makikita po natin dito kung gaano po siya nag-pray si Jesus. At halos po lumabas kay Jesus yung pong yung pawis po niya ay naging dugo. Doon sa pag-aaguni niya, Lord, let your will be done, not my will. Ang will ni Jesus doon, bilang isang tao, siya po ay 100% man, 100% God. Bilang isang tao, siya po parang ayaw niya kasi mahirap yung dadaanan niya. Pero bilang isang Diyos naman siya, nasabi niya, kaya niya sundin to. Kaya niya sundin ang Ama. Lord, hayaan mo lumagpas ang sarong ng paghihirap na ito. Mangyari ang kalooban mo, kundi ang kalooban ko. Nagsimula ang redemption doon. Kanina nung sinilang nung ginawa si Adan, nagkameron din ng second Adam, nagsimula yung pag-redeem us doon sa pagsilang kay Jesus. Dito sa sa Gethsemane, doon sa Garden of Eden, Lord, let your will be done, not my will. Ang sarap po sumunod sa Panginoon. No? Nasasabihin natin, Lord, let your will be done in my life. Not my will, but your will be done. Iba yung ganun susunod ka sa Panginoon na isusurrender mo yung kagaya ng pag-prayer ni Jesus, Lord, susurrender mo yung lahat sa iyo. Sasabihin mo, Lord, not my will, but your will be done. Ito po yung nangyari sa Gethsemane. Doon pala nagsimula yung redeem us. Yun sa Titus 2, verse 14, He might redeem us from all iniquity. Yung redeem us, nagsimula na doon sa Gethsemane. Niredeem na tayo doon. At mamaya makikita natin dito, yung the cross. The cross yung nagsimula. Sinabi ni Jesus, it is finished. Yan. Makikita po natin isang slide naman po dito. Ito po yung picture ng ahas. Yan, picture ng ahas. Makikita po natin dito na bakit po na doon yung ahas sa puno? Tapos sabi sa
sa John 3:16, yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Sabi po dun sa 17 and 18, sino man tumingin dito ay maliligtas. Dito po makikita natin sa slide na ito, yung picture po ng ahas, na doon po siya, nakapulupot po siya. Ano po yung nangyari doon? Ano po yung conversation doon? Bakit po natin nakita doon? Dito po niya tinukso. Ipinapakita po dito na yung ahas mismo ay pinakamaganda siya doon sa mga hayop na nandoon. At parang hindi nakakatakot tingnan. Siya yung pinakamaganda. Sabalit sabi doon sa picture na ito, pinapakita na yung ahas po ay nandoon sa puno at sinabi doon kay Eva na kainin niya yung sabi doon sa pinag-aralan natin kanina na kapag kinain mo ito, mabubuksan ang iyong mata at magiging kapantay mo ang Diyos. Pinipicture dito ngayon na yung ahas ay nasa puno. Makikita natin dito. Tapos makikita natin sa isang slide naman. Ay, yung slide na ito, yung cross. Bakit sa cross? Dito nangyari yung sinabi ni Jesus, it is finished. Tiniis niya ang lahat. Noong nasa Gethsemane siya, pinanalangin niya ito, ang hirap ng dadaanan niya. Sinasabi niya lagi, Lord, let your will, sa Gethsemane, Lord, your will be done. Pero sabi sa salita ng Panginoon, sumilang dito si Jesus, isinilang siya dito para siya'y mamatay at mabuhay, para siya'y bayadan niya ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Let your will be done. Ito po yung nangyari. Nung nasa cross na po si Jesus, tingnan natin yung ahas ay nasa puno. Si Jesus din, andun siya sa cross. Yung puno yan, ginawang cross. Na ang hirap po ng dinaanan po doon ni Jesus. Kung mapapansin po natin dito, sinabi ni Jesus doon sa cross, my God, why have you forsaken me? Hindi makita, ayaw tingnan ng Ama ang kalagayan ng kanyang anak, na siya yung kabayaran ng lahat ng kasalanan. At nung nasa cross na siya, ay inabsorb niya lahat ng sumpa, lahat ng sakit, lahat ng paghihirap, ay inabsorb niyang lahat. At ibinayad niya yung kanyang buhay. Sinabi dun sa salita ng Panginoon, ang kanyang buhay ang kabayaran ng lahat ng kasalanan. Kaya sabi dun sa ating binasa sa Titus 2:14, yung pag-redeem sa ating ng Panginoon in all iniquity. In all iniquity. Sabi na it is finished. In all iniquity. Sabi dun sa cross na yan. Makikita natin dito kung gaano siya naghirap sa cross. Bago niya hawakan ang cross, ilang latigo ang nilatigo sa kanya? 39 beses na latigo. 39 na habang nilalatigo ang katawan ng Panginoong Hesus, doon nadadala yung balat ng Panginoong Hesus. Halos tumuloy, halos maubos yung dugo niya. Sa kalalatigo, 39 na beses na may sima. At wala, sabi doon, walang anyo. Yung cross na kanyang binitbit pa doon, ay hindi cross talaga, kundi naka-horizontal na cross na kahoy. At habang siya naglalakad, at pag po siya naglalakad, humahataw po yung mukha ng Panginoon sa batuan at nadudulog po ang kanyang mukha. Kaya ang sabi sa Isaiah, walang anyo, walang hugis ang kanyang mukha. Bakit? Kasi nga yung mukha niya, pag napapasubasub siya, nasisira ang kanyang mukha. Ganun kanya kamahal. Ganyan na tayo ni-redeem. Hindi lamang doon sa pagsilang pa lang, sabi doon, Jesus born para siya'y mamatay at muling mabuhay. Kung gaano excited ang Panginoon nung nasa maguli. Makikita natin sa slide na ito, he is excited na lobas. Kung si Adan ay nahihiya noong time na yun na nagkasala, nung si Jesus po, nung niredeem tayo sa cross at nabuhay siyang maguli, hindi po siya nahihiya ang lumabas. Excited siya. At makikita natin sa last slide natin, yung resurrected King.
makikita natin kung paano nagtagumpay ang Panginoon. Nagtagumpay ang ating Panginoong Yesus sa pag-redeem us. Nung isinilang siya, nagtagumpay siya. Nung nabuhay siya dito sa lupa, nagtagumpay siya. Nung kasama niya mga alagad nag-ministry ng 3.5 years, nagtagumpay siya. Nung nasa Gethsemane, nagtagumpay siya. Nung hinarap niya yung Kalbaryo sa krus ng Kalbaryo, nagtagumpay siya. At nagtagumpay ang Panginoong Yesus. Kasi He is resurrected King. Makikita natin dito mga kapatid, the grace of God bring us salvation. Sa oras na ito, simple lang ang mensahe, pero ito po talagang ginawa ng Panginoon. Ang niredeem us tayo sa lahat ng uri ng kasamaan, sa lahat ng ginawa ni Adan. Kung si first Adam ay nasa Genesis, dumating yung second Adam, i-restore naman niya yung second Eve, which is the body of Christ. Ihaharap niya, pagdating ng bridegroom, ang kukunin niya yung kanyang the bride of Christ. Kaya yung lahat ng nanampalataya sa Panginoong Yesus ay kukunin niya, ikakasal niya. Kagaya ng nangyari doon sa Old Testament, nangyari yung ihaharap sa hari kay Mordecai, si Esther. Alam mo yung ginawa kay Esther? 6 months po siyang ibinabad sa oil. 6 months po siyang ibinabad sa perfume. Kaya nung umarap siya sa hari, naging karapat-dapat si Esther. Kaya sa panahong ito, malalaman natin dito, lahat ng body of Christ na kumilala sa Kanya ay haharap sa Panginoon ng karapat-dapat. Ikaw at ako ay karapat-dapat sa Panginoon. Dahil sino man tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, lahat tayo karapat-dapat sa Panginoon. Sa oras na ito, sa gabing ito, makikita natin dito yung mensahe ito, the grace of God bring us salvation. May coronavirus man, may trahedya man nangyayari sa daigdig natin, the grace of God bring us salvation sa bawat isa atin. And the grace of God teaching us, denying ungodliness, and the grace of God magbibigay ng blessed hope, and the grace of God, sabi doon, ay magkakameron sa atin, may exhort natin yung grace na to. Sa oras na ito, sino man po dito, at malapit na po tayo magtapos, sa oras na ito, sino man po ang wala pang pagkakilala sa Panginoon, nadinig niyo yung mensahe, yung totally, maaaring matagal ka nang umaattend, pero hindi pala totally binibigay mo buhay mo sa Panginoon. Sa oras na ito, nakita natin kung gaano tayo niredeem ng Lord. Nakita natin dito paano niredeem. Pagkatiwala mo sa Panginoon ng buhay mo. At sabihin mo, Panginoong Jesus, pinagkakatiwala ko ang buhay ko sa iyo. Lahat ng aking kasalanan ay aking pinagsisisihan. Lahat tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Sa oras na ito, ikaw, nanalangin ng ganon, ay magkakameron, magsisimula sa iyong buhay ang resurrected King si Jesus sa buhay mo. Magtatagumpay ka dahil the grace of God bring us salvation sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng kumilala at tumanggap sa Panginoon, magkakameron po ito ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. And I declare the presence of God sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. And I declare healing sa mga may karamdaman. I'm not a healer. Jesus is healer. I declare healing right now. Sa lahat na may problema, Lord, Ikaw ang kalutasan nito. Sa lahat ng nalulungkot, Lord, Ikaw ang kagalakan nila, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, na nakakapanood nito, I declare the presence of God ay maranasan nila tagumpay, Panginoon. Sa oras na ito, God, sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat sa munti namin pag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin ang presensya mo, ang laging ang mangusap sa kanila. Dalangin namin ang iyong pag-ibig, Lord. Yakapin mo sila ng iyong pag-ibig, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kapayapaan, ng walang kapayapaan. Lord, bigyan mo ng kagalingan. We declare your miracle, Panginoon. We declare your healing, Lord, sa bawat isa. Lord, you are the God of healer, Lord, in Jesus' mighty name. Binibless ko ang bawat nakikinig, bawat nanonood nito, sa pangalan ni Jesus. I declare your blessing. I declare your comfort. I declare in Jesus' name, in the mighty name of Jesus. Lord, sa oras na ito, sa lahat ng manonood na ito, pinagpapala ko sila
ano man ang ginagawa nila, ingatan mo sila, Panginoon. Sa mga trabaho, ingatan mo sila, Panginoon. Ang mga pamilya nila, ingatan mo sila, Panginoon. Lord, sa inayong pinagkakatiwala, Panginoon, ang salita mong ito'y mangusap sa bawat isa sa amin. Let your word be manifest, Panginoon. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Lord, niredeem mo kami sa lahat ng aspect ng aming buhay. Kaya kami, Panginoon, ihaharap sa iyo dahil ang nakikita sa amin ay ang Panginoong Hesus sa buhay namin. Panginoon, ng mga kapatiran na nalilito at nalulupaypay, yung hindi makalaya, Panginoon, sa kanilang luma, Panginoon, na ginagawa, I declare, O God, ikaw, Panginoon, magpalaya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Let your presence, let your love be manifest sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa oras na ito. Ano man ang inyo pong natutunan, ano man pong pagkakamali na sabi ko, I declare it. The grace of God be upon your life. I declare the grace of God be upon your family. I declare the grace of God, hallelujah, be upon your ministry. Lord, I declare you favor after favor sa oras na ito. Let your presence be manifest sa lahat ng manunood nito. In the mighty name of Jesus, walang imposible sa iyo, Lord. Lahat ng manunood, Panginoon, ng salit ng panala, ng preaching na ito, makikita nila kung gaano ka kapangyarihan. Maranasan nila kung gaano ka nagmamahal sa pangalan ni Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa lahat po ng nanood na ito. Sumayin niyo ang kapayapaan, kagalakan ng Panginoon. I declare shalom. I declare you healing. I declare you prosperity in the mighty name of Jesus. Lord, yung mga pastor na nanonood na nangihina, dalayan ko, O Diyos, pagpalain mo sila, palakasin mo sila, ihanda mo sila, Panginoon, at muli mo silang itatayo, Panginoon. Hallelujah, sa iyong ubasan, Panginoon. Thank you, Daddy God. Thank you, Jesus. Thank you for the grace of God. Let the grace of God ay magturo sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po.